May interesting comment si Gotcha tungkol sa pagtatandok anti-rabies. Eto, sabi niya, Doc, ito ang interesting, 100% ka ng deads kapag may symptoms na yung rabies. Pero yung tito ko, takot na sa ilaw at tubig, tinandok, nabuhay siya. Napakagaling naman kung totoo yan. Ano? Alam nyo, ako open ako sa mga alternative medicines. And kung yung pagtandok-tandok na yan, ayan yung sisipsipin, di ba? Sisipsipin ng sungay ng kalabaw or ng kung ano mang ginagamit nila. Yung virus daw, mula doon sa biktima, ba't hindi sila magtatatambay doon sa San Lazaro Hospital or sa mga hospital na may mga rabies? Para yung 200 to 300 Filipinos na namamatay taon-taon dahil sa rabies, lalo na mga bata, nakakaawa talaga. Abay, sana maging zero na yan dahil sa mga tandok-tandok na yan. Kung totoo yan, no? Because I seriously doubt, ako very skeptic ako sa lahat ng mga bagay. Although I'm very open to alternative medicine, no? Mga herbals, naniniwala ako dyan. Pero yung tandok, tatanggalin niya yung rabies virus, nasa utak na, naku, grabe, mas matindi pa yan kesa sa mga scientificong nag-aral ng maraming panahon at gumamit ng mga napakatitinding mga instrumento at equipment at mga methodologies. Ibang klase yan, yung tandok-tandok na yan. Di sana kung magsanib puwersa yung tandok at ang Department of Health, di wala na tayong rabies cases sa Pilipinas. I seriously doubt this. Alam niyo po kasi, yung takot sa ilaw, hindi naman yan staple sign for rabies. Ang pagkatakot sa ilaw ay maaaring dahil sa hypersensitivity sa light ng retina. It could also be a psychological thing. It could also be temporary or permanent damage to some nerves that has to do with yung optical nerve or mismong mga sangkap sa mga mata. It could be that, no? Pero hindi siya staple for rabies signs. Yung pagkatakot sa tubig, ang mga taong may rabies at may rabies na sa utak, natatakot yan sa tubig, hindi dahil sa tubig siya. Pwede mo nga paliguan yung mga may rabies eh. Hindi sila takot sa tubig per se. Takot sila sa paglunok. The prospect of drinking water, takot na takot sila kasi pag uminom sila, magsaspasm yung lalamunan nila at mahirapan sila huminga, parang matchoke sila at feeling nila mamamatay sila. Doon sila takot sa pag-inom ng tubig, hindi mismo doon sa tubig. Kasi merong effect yung rabies virus doon sa larynx, ito sa natin sa lalamunan. Kung matakot sila sa tubig dahil sa rabies, yun yung dahilan nun. And yung pagkatakot sa tubig, it could also be dahil sa ibang central nervous problems. It could also be dahil sa nahirapang huminga because of other reasons, spasm sa larynx for other reasons. Pero alam nyo, kung meron nagpakita sa akin ng totoong rabies case, no? Talagang positive siya sa laboratory test for rabies, tapos pinagaling ng nagtatandok. Ako ang unang-unang magsasabi sa lahat ng mga tao na maganda ang pagtatandok anti-rabies kapag meron ka ng critical stage na sa rabies. Abay, pagsasabi ko yan, no? Kumuha na tayo ng mga sungay ng kalabaw. Effective pala ito. Suriin natin, di ba? Pero so far yung mga anecdotes kagaya nito, may narinig na kasi yung it's very far-fetched, no? I'm very open pero I'm also very skeptical. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganyan-ganyan. O sayang naman utak natin kung basta-basta tayong mauuto. Ang tawag kasi sa mga ganyan, nakarinig lang ng kwento, naniwala agad. Ang tawag doon, uto-uto. Ayan. So wag tayo basta-basta maniwala sa mga ganyang mga kwento-kwento. Siyempre, ayaw natin ilagay sa peligro yung buhay natin dahil lang naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. So, meron tayong kilalang may rabies, sa hospital po talaga, pero pagka may rabies na, malabo na po talaga. Yun po yung totoo sinasabi dyan ni Sir Gotcha or Ma'am Gotcha. Interesting, 100% talaga deads na. Although may rare cases, very rare cases na negligible pagdating sa statistics, pero merong nag-survive daw sa rabies. I don't think it's because of tandok. Pero, let's respect the beliefs of other people na sila ay naniniwala sa mga faith healers. Pero, not me.